20 Boy, pinasok ng sindikato ang channel. Alam niyo, wala naman pong masamang iniisip, no? At masamang balak ni si Mr. 20 Boy. Mabait naman po yan. Meron lang pong gustong sirain at mapatalsik si Mr. 20 Boy. Parang may galit sa kanya eh. Ito po, yung mga iba niyang mga komentor, mga viewers niya sa kanyang channel. Yan po ay mga sindikato po yan. Kasi po, kapag yan ay magtuloy-tuloy, sino po ang inyong mga kalaban? Yung mga kalinga partners. Opo, totoo po yan. Siyempre mag-react yan. Tulad kanina, lumundag si Mr. 20 Boy sa mga sa mga GC. Lahat ng group chat ng Kalingap, lumundag si Mr. 20 Boy. Bakit po? Kasi pagkat binakbakan ng mga Kalingap charity vlogger. Yun yung defender. Siyempre po, at kapag binabas tayo, binabas si Kalingap Rob, lahat kami babas ng mga viewers na, eh pwede pong mawala at maalis si Mr. 20 Boy sa Kalingap. Mga ka-Adonis, may mga nagtatanong sa akin, no, kung ano daw yung masasabi natin patungkol dito sa issue ni Mr. 20 Boy, si Mr. Jason Saldua, na alam naman natin na talagang matagal na rin sa Kalingap. Nakasama na unang-una ni Kuya Bal Santos Matubang, ni Kalingap Rob, at masasabi po natin na isa sa mga pundasyon din naman ng Kalingap, isa sa mga original din naman na miyembro ng K-Boys. Ngayon, itong mga ganitong klaseng issue na inyo pong napapanood o napapakinggan o naririnig nyo sa mga kaibigan nyong Marites, no, ay very natural. Paulit-ulit na lang yun eh. Actually, di ba yung mga ganyang klaseng issue, no, na marami ang nagsasabi na dapat ganito, Mr. 20 Boy, ganyan, 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 o ganoon, no, hindi dapat ganoon ang ginawa nila. Kaya nababash ngayon, no, yung pinaka-founder ng Kalingap, sila Kalingap Rob, sila Kuya Bal Santos Matubang, dahil dun sa mga komento, sa mga ginagawang video ni Kuya Jason o ni Mr. 20 Boy. Itong pagkakataon na ito, ang totoo niyan, hindi ako naniniwala basta-basta na pabor si Mr. 20 Boy doon sa mga ganong klaseng komento. But sad to say, siyempre, ito ay, yung iba dyan ay mga taga-suporta niya. Pero naniniwala tayo na hindi naman lahat. No? Karamihan dyan, dun sa mga karamihan na nang babas sa Kalingap ay hindi talaga purely 100% na Kalingap. Sapagkat kapag Kalingap ka, hindi naman dahil sa tinotolerate mo kung may nakikita kang mali. Hindi naman dahil sa okay lang sa'yo, pinapalampas mo na lang kung merong mga pagkukulang, kung hindi maganda ang sistema, kung merong mga nakakalimutan, kung merong mga napapabayaan, sapagkat malawak po ang pangunawa ng mga tunay na Kalingap. Diba? Hindi pwedeng gamitin ng isang tunay na Kalingap na taga-subaybay yung mga video o content ni Mr. 20 Boy para sirain sila Kuya Bal Santos Matubang, para mamuna. Pero bakit ganito nangyayari? Kasi nga, bukod sa hindi sila tunay na Kalingap, sila po ay mayroong intensyon. Ano ang intensyon? Ito, sirain ang relasyon ni Mr. 20 Boy sa Kalingap, kila Kuya Bal Santos Matubang, kila Kalingap Rob, sa mga Kalingap partners. Sirain sa mata ng tao. Na, syempre, kumbaga si Mr. 20 Boy, ang isa sa mga pinagkakatiwalaan, no, ng Kalingap, especially nila Kuya Bal at Kalingap Rob. At kapag nasira nila itong tao na ito, naihiwalay nila sa Kalingap, tuwan-tuwa sila. Bakit? Mr. 20 Boy yan. Kumbaga, sa dami ng mga tao na pwedeng pagkatiwalaan at pwede nating alisin sa Kalingap, siyempre yung mismong pinakanando doon sa umpisa, na kapag nasira nga naman nila itong si Mr. 20 Boy, no, na pag-away-away nila, napaalis nila sa Kalingap, ibig sabihin, maraming magagalit lalo kay Kuya Bal, maraming magagalit kila Kalingap Rob,
madaming magagalit na mga taga-suporta. And ended up ay masisira ang kalingap, bababa ang views, mababawasan ang mga matutulungan, and kapag minalas-malas pa talaga, baka mahinto na. Kagaya nga ng sabi ni Kuya Bal, no, doon sa kanya pong live ay itong mga ibang kalingap partners ay baka bumalik na lang sa probinsya, bumalik na lang sa dating mga pinagtatrabahuhan nila, at mawala na po yung tinatawag po nating source kung paano matutulungan yung kanilang mga pamilya at yung mga ibang tao din naman ang nangangailangan dahil sa mga issue na yan, dahil sa nasira po ang relasyon mismo sa loob ng kalingap. At yan ang gustong mangyari ng mga taong gustong sumira sa kalingap. Kaya dapat tayo po ay very sensitive sa mga ganyan. No? Huwag tayong basta-basta naniniwala, nagpapa-epekto sa mga nababasa natin. Yang mga basher po na yan, no? Yan ang trabaho nila eh. Kaya nga sila basher eh. Dahil basher sila, puro pambabas ang gagawin nila. Pero ano ba kayong nakakita kayo ng basher na pinupuri ka? No? Binabas ka and at the same time, itinataas ka nila. Siyempre kapag basher ka, lahat ng negatibo, no? Ultimo kaliit-liitang, no? Mistake na pwede mo magawa, ibabato nila sa'yo. Kasi nga, basher sila eh. Yun ang trabaho nila. Pero tungkulin din naman, kagaya nila, Kuya Jason Saldua, ni Mr. Bentiboy, na kontrolin yung kanyang community. Hindi naman ibig sabihin na kontrolin because we have our freedom, no? Freedom of speech, freedom of opinions, no? Ibig sabihin dito na maipaliwanag niya ng mas maayos, no? Na hindi nababasa ang kalingap, na hindi nababasa si Kuya Bal, nakokontrol niya yung mga bagay, yung mga mensahe na makakasira doon sa community na kinabibilangan niya. Halimbawa, paano ba? Dito sa usapin ng tinatawag po nating poverty porn, marami na nagagalit kasi nga karamihan doon sa nagpe-present, no, ng mga tao na kalunos-lunos na kalagayan nila, hindi na ipapakita yung pinaka-punot dulo, yung istorya, yung magandang side ng istorya na dapat na maintindihan ng mga manonood, na puro kasiraan lamang, puro kahirapan lamang, puro kawawa. Hindi na ipapakita yung magandang parte na itong mga taong ito na kahit kawawa, kahit may sakit, kahit kalunos-lunos ang kalagayan, ay nagpapatuloy lumaban sa buhay. May mga pangarap. Itong mga taong ito may talento. Di ba? Itong mga taong ito ay handang lumaban at magsikap para mabago ang kanilang buhay. Na ipapakita ng ganun. At the same time, hindi na pagsasamantalahan yung kanilang kalagayan. Kagaya din dito. No? Sabihin na natin na itong mga bagay na ito, itong mga naibablog natin ngayon, na dating dinadalaw ng kalingap ay hindi na masyadong nabibisita, dahil ganito, dahil ganyan, na ipapaliwanag sapagkat pwedeng masabi ni Mr. Bentiboy na itong taong ito, ako na ang nagbablog, akong dumadalaw ngayon sapagkat maraming ginagawang kalingap at we need to delegate, no, our task, no, pagdating po sa pagtulong at pagbisita doon sa mga content ng kalingap. At dahil dito, ay may maroon pang mga ibang priority, no, na dapat matulungan din naman, at dito sa side na to ay kaya ko naman tulungan kahit papano maipabot yung aking kakayanan, yung aking panahon at oras, no, bilang bahagi ng pagtulong din sa kalingap, na hindi na kailangan isipan pa nila Kuya Bal, nila Kalingap Rab, at ako na mismo ang nag-handle initiatively, hindi dahil sa nagsasamantala, kung hindi dahil sa hinahati-hati yung trabaho, at the same time napapalo up yung mga taong dapat tulungan, yung mga taong tinulungan dati na kailangan pa ng tulong. Na ipapaliwanag na wag po nating ibaba si Kuya Bal na ganito, na wag po nating mag-isip tayo, wag tayong mag-iisip ng masama, yung mga ganung bang bagay. At least na ibibigay yung side, no? Pero hindi maiwasan na hindi porket nasabi mo yung mga kataga na yan, wala nang basher. Siyempre, kagaya nga, ang mga basher, naghahanap talaga ng butas yan. Kahit 1 milyon pa yung ginawa mong magaganda sa buhay mo, kapag nakakita sila ng isang kapiranggot na mali, yun ang makikita at makikita nila, na mas malaki pa yung porsyento, no, maliit na bilang na ito, kesa dun sa 1 milyon na tama mo na ginawa. Ngayon, doon naman sa mga kalingap partners na hindi nagustuhan yung mga nangyari na basa nila dahil marami daw nababash, no? Dahil marami po ang komento doon na nagiging kasiraan sa kalingap kila Kuya Bal, no? Ganun din naman sa mga kalingap partners. Naiintindihan din natin yung kalagayan na yun, sapagkat kasi nga pag nagkataon na nagkasira-sira ang kalingap, damay-damay na, di ba? Damay-damay na, pati sila mawawala. Ngayon, ang pagkakamali lamang dito, kung sakasakali, hindi naman sinasabing totally pagkakamali, yung shortcomings sa part ni Mr. Bentiboy ay hindi niya siguro
na nakontrol maigi yung kanyang community. Hindi niya na ipaliwanag at medyo napabayaan niya. Hindi naman sa sinasabi natin, syempre, lahat naman tayo may pagkakamali, walang perpekto sa mundong ito. Di ba? At hindi natin lahat nababasa natin, hindi sa lahat ng oras nakatutok tayo sa social media. Di ba? Kaya nga nakakalusot yung mga taong gustong lumusot at gustong manira dahil sa mga ganung bagay. Ngayon, kay Mr. Benty Boy, itong mga basher na ito ay talaga namang tuwan-tuwa yung mga yan dahil sa nangyayari sa Kalingap pa. Malapit na mawala si Mr. Benty Boy. Matatanggal sa Kalingap yan. So, itong pagkakataon na ito ay kailangan po nating balansehin. Sana, sa pagkakataon naman na yun, kung nakakapanood, no, yung mga tinatawag po nating mga Kalingap partners, sana ay naintindihan din naman nila, kinausap nila si Mr. Benty Boy. Kahit paano may nag-PM man lang dyan, no, may nagsalita, may kumausap, no, hindi agad yung babanatan agad, no, sa GC na maraming nakakabasa. Siyempre, maraming nakikisimpatya dyan. Simpatya ba talaga? O maraming nagmamarites dyan. Diba? Na imbis na maging okay, mas nadadagdagan pa yung apoy, yung tensyon. Kaya na naging dahilan, magsagutan sila sa GC, no, patungkol dito sa mga komento nila kay Mr. Benty Boy at hindi na nakontrol. Na naging dahilan ng pagtalon ni Mr. Benty Boy. At buti na lang, binalik nga ni Kuya Bal Santos Matubang. Ngayon, yung ganyang sitwasyon, nagagamit din kasi ng mga ibang Kalingap partners. Diba? Para kausapin ng indirect itong si Mr. Benty Boy, maiko-content nila, maisasama nila sa live, and at the same time, kumikita din sila. Yun yung nagiging problema dito. Sapagkat ang nangyayari, content na lang din naman. Kasi kung hindi, di sana kinausap ng personal. No? Hindi na pinalaki pa. Pero wala tayong magagawa dyan. Iba dyan, reactors pa talaga, na kailangan kumita doon sa mga issue. Now, pagdating sa mga ganitong klaseng bagay, ang payo ko lamang doon sa mga Kalingap partners, huwag niyong hayaan na mas malaki pa yung bahagdan o porsyento ng pagpunan nyo sa isang tao kagaya ni Mr. Benty Boy kesa doon sa pakinabang. It's okay na itatama nyo sila. Pero ang tanong dito, mas makakabuti ba? Kasi ang isipin ng iba, no, tayo dito sa Kalingap ang naglalaban-laban. Naikorek mo nga isang tao, pero naisira naman ang buong imahe ng Kalingap. So, kailangan nating ibalanse. Tayo dapat ang nagtutulong-tulong, hindi tayo dapat ang nagtitirahan, hindi tayong dapat lang lahat ang pungpuna sa bawat isa. Di ba? Kaya ito, naniniwala ako, no, na yung mga talagang galit sa Kalingap, ginagamit si Mr. Benty Boy para pagsabong-sabungin, pagsalpok-salpukin ang mga Kalingap partners laban sa Kalingap partners at gamitin itong pagkakataon nito, itong issue na ito para magkagulo lalo sa Kalingap. Papayag ba tayo nun? We need to be wise. Kailangan kontrolin natin yan. No? Hindi porket may nasabing hindi magandang bagay kila Kuya Bal Santos Matubang, kila Kalingap Rab, sa Kalingap, porket supporter natin, sa part 2 ni Mr. Benty Boy, ay ito-tolerate natin. Pwede nating ipaliwanag. No? Pwede nating makontrol, mabalanse ang sitwasyon. Parang ako, minsan sa live ko, may mga nagsasabi dyan na, ay, Direk Noelsa, talagang totoo nga na mas gwapo ka kay Kalingap Rab, mas ma-appeal ka. No, ako naman, yung sa mga ganung bagay, tapos sasabihin nila, si Kalingap Rab parang lalampa-lampa, na parang mukhang sakitin naman, mukhang hindi naman ganun kagandang lalaki, maputi lang, mga ganun sinasabi na. Ako naman, although alam ko na totoo yung mga sinasabi ng mga viewers na mas, syempre, mas may itsura tayo kaysa kay Kalingap Rab, kinukuri ko rin na sinasabi ko na wag yung masyadong binaba si Kalingap Rab kasi tao din naman yan. Kung alam niyo na mas may itsura ako sa kanya, hayaan niyo na. Diba? Masasaktan niyo lang yung tao. Importante gumagawa ng mabuti yung tao. Tsaka alam niyo na pala na mas ma-appeal ako eh. Hindi niyo na kailangan ipamukha kay Kalingap Rab sapagkat kakambal ko yan. No? Dapat maintindihan niyo yun. Kung mahal niyo ako, mahalin niyo rin sa Kalingap Rab. Huwag niyong pagkumparahin ang hindi dapat pagkumparahin. Diba? Kinokontrol ko yung sitwasyon para hindi nababas si Kalingap Rab. Ganun lang naman kasimple yun eh. Diba? Hindi ko alam kung agree kayo, no? Pero sa pagkakataon nito, naniniwala ako na biktima din dito si Kuya Jason, si Mr. Benty Boy. At biktima din dito sila Kuya Bal. Pero kagaya ng sabi ni Kuya Bal, no? Kailangan maayos yan. Alamin din naman natin yung sitwasyon ni Mr. Benty Boy. Alam din naman natin yung sitwasyon nila Kuya Bal, nila Kalingap Rab. Ganon din ng mga Kalingap partners. So,
para mas maging okay, no, walang maging problema on both side, kailangan maipaliwanag natin yung side ng bawat isa. Diba? Hindi magtirahan kung hindi para itama yung mga dapat itama. Kung may tama ka. Tama ba?